Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero di pa rin ako tapos dito. May design ako pang Christmas. Anyways, magsimula na tayo. So, meron tayo ditong Knight of Wands, 8 of Wands ulit, 6 of Wands. Lahat sila ay Wands. So, ang bida natin ay pwedeng lalaki, pwede ring babae kung extrovert. Kaya lang kasi hindi to literal na Gemini yung bida natin, kundi someone na malapit sa kanya or person nila mismo. So again, lalaki to or babae kung extrovert nga. Maglalaro ang edad sa 29 to 39 years old. So yan. Ito na lang clarify natin. 8 of Wands. Saka Ace of Wands. 851 for Wands. Kasi ang dating dito, either nangyayari na to or mangyayari pa lang, nag-away sila sa 5 of Wands. Meron siyang nakaaway. Hindi ko alam masabi kung sino. So, ang dating sa akin, may someone dito sa reading na nagkaroon ng kaaway. Yung isa sa kanila ay may desire na makipag-ayos. And yung 6 of Wands, kasi ito'y victory. More like magkakabati sila. Hindi na natin i-clarify yan kasi positive card naman yan. Yung negative lang ang i-clarify natin para malaman natin kung literal na negative nga ba talaga siya or yun nga, baka may chance pa na maging positive. Ano kayang pinag-awayan nila, diba? Para malaman natin kung anong naging cause nitong 5 of Wands na parang nagkaroon ng arguments, disagreements, at sino yung nakaaway dito.
So again, victory eh. Malaki ang chance ng reconciliation. Alamin natin, anong nangyari ba? Bakit nag-away? Ano bang klaseng reading ito? Career ba? Friendship? Relationship? Kamag-anak? Family? Etc. Wala akong idea. Pero may babae dito oh. So, anong pinag-awayan? Kasi yung babae yung may problema dito eh. Dahil may babae dito. Pero yung babae natin dito, ano siya eh, extrovert. Dalawa kasi yung klase ng babae dito. Yung isa mainhin, yung isa ay, eto nga, mapusok. So again, sabihin na lang natin extrovert. Inisip ko kung relationship ba to o career. Since nandito naman tong damon. More like relationship. May someone na nagwe-wear ng mask or mapandin lang. Yun yung clarity dito or discovery. Ano yung ano? Ayun, yun yung naging challenge dito. Or problem. Ito. Sabihin na lang nating parang ba isisingit nung matagal na silang in a relationship. Mga 3. Matagal na ba ang 3? Oo. Kasi sa panahon ngayon, madalas wala pang 1 taong break na. Iba na kasi ang panahon ngayon, hindi katulad dati, nung sinaunang panahon na talagang pinapalagahan ang relasyon dahil mahirap magkajowa. Dati nga, diba, pen pal pa. Ngayon kasi masyado ng high-tech. Kumbaga, maraming option na pagpipilian sa panahon ngayon. Instant na lang, ganun. Depende na lang talaga sa tao kung paano siya magkakarelasyon. Pero, hindi na malabo. Unlike dati, nung sinaunang panahon. Doon pa nga papasok yung arranged marriage. So, yun. Yung clue natin, sabihin natin 3 years and above. Yung relasyon or kasal. So, again, mukhang babae. Enemy din kasi ito. Enmity. Babae yung nag-wear ng mask o may pagka-dishonest. Or mapusok nga talaga, kaning tuso. Hindi siya mapagkakatiwalaan dahil nga may mask dito eh. So, yun yung discovery or clarity dito sa key. Pero since maganda naman yung naging reading natin, 'di ba? 'Di ba nag-away dito? Yun na nga yung reason. Ito na nabanggit ko na dito. Tapos ang outcome natin ay 6 of future outcome ay 6 of wands. So more like magkakabati pa naman, don't worry. Pero dito sa case na to, ito naman ay mask lang.
hindi siya yung card na nag-symbolize ng cheating third party. Sabihin na lang nating paasa, sinungaling, hindi siya yung tawag dito, cheating card. Mapandin lang kasi nga nag-wear ng mask. Itong babae na extrovert. Anyways, kung di man kayo tong ganitong kung di man kayo mismo yung nasa ganitong sitwasyon, baka tumama to sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Or person nga pala, hindi pala to literal na Gemini yung bida. Kundi kakilala ng Gemini, di ba? Na lalaki or babae, kung extrovert. Pero more like babaeng extrovert to. Ito na, may clue na tayo dito . Nagkaroon na ng detalye dito kasi dalawa yung tao dito . Pero dito, lumabas babaeng extrovert. So again, baka sa kanila tumama to, kung di man tumama sa inyo tong reading. Kakilala nyo, or person nyo mismo. Anyways, ang malaga nakabati naman in the end. Kasi hindi naman siya super mabigat na problema. Kundi yun lang. Sabagay, pag nasira din naman ang trust mo, mahirap din. Pero again, walang cheating na nangyari dito. So, ito yung possible kakilala nyo. Doon muna tayo sa person nyo. Regardless kung partner nyo ba to or crush lang or ex. Ito yung possible person. Libra, Capricorn, Scorpio. Ngayon, kung kakilalang malapit sa inyo or idol, ito ang possible zodiac sign. Pisces, ito Scorpio, ito Taurus, ngayon dito naman tayo sa susunod na senaryo. So sa part na to, pwedeng magdugtong yung kwento, pwede rin hindi, pero madalas hindi nagdurugtong. Sasabihin ko na lang kapag nagdugtong. Don't stop o get more information tungkol saan ba to. Teka, ayusin ko lang tong mga ginamit kong deck dahil sa gabal. Ano to? Get more information. So, ang dating sa akin, family dispute kasi to may bahay kasi dito. Or kapamilya kadugo. Pero kasi yung magkaaway dito, nakaaway siguro, ay probably auntie, uncle,
grandmother, grandfather. Or father mismo. Mother? Ay, hindi. Ano sabihin na lang natin yung edad ng tao ay nasa 50. 50 pataas. Nakakaaway Or baka makakaaway pa lang. Na para bang sinasabi dito, don't stop. Get more information. Ewan ko, baka may kailangan kayong malaman tungkol sa taong to na mukhang may ginagawang anomalya. Or bago siguro makipagbati, get more information kung deserve ba ng taong to ang second chance or ang reconciliation. Pero other case ay parang mag-investigate dito get more information, mag-research. So again, sabihin natin makakakutob ang iba sa inyo ng possible danger tungkol sa taong to. So again, auntie, uncle, or pinsan, who knows. Basta kapamilya, kadugo, 50 pataas, pwede rin yung edad. So kung may makutob nga na may ginagawang something wrong, doon papasok to. Don't stop na magdig pa ng more information. Mag-discover pa. Para mapatotohanan ang kutob. Wala na maisip. Lipatan tayo sa susunod. So, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ito ay general reading. So, sa case na to, let go naman. At it's up to you. Depende daw sa inyo kung i-let go ang ano. May bear, saka dice at flower. Depende. Sabihin nating ang case ay new job o job na tingin nila ay risky, toxic in general. So it's up sa nanonood kung i-let go na nga ba. Ngayon, ibang case ay it's up sa nanonood kung i-let go nila yung unhealthy habits na ginagawa nila sa period na to, like pagkain ng mga masasarap masyado, matatamis, maalat, na para bang depende sa nanonood kung gusto ba nila mag-exercise
or mag-diet na. So, yun na yung pag-let go. Pag-let go ng masasarap. Masyadong masasarap na pagkain at mag-diet na. Ngayon, ibang case, sabihin natin masyadong mapusok yung pinapasok nilang sitwasyon. Let's say, may kinalaman sa relasyon. Yung crush nila ay, sabihin natin, masyadong babaero, lalakero, or baka may sabit in a way na may karelasyon na. Para bang naglalaro dito, Naglalaro sila masyadong mapusok, risky. Kung gano'n yung sitwasyon na alam nila sa sarili nila na para bang hindi nila alam kung mananalo ba sila or hindi at masyadong risky. Ito kasi card ng gambling. So, pag ganoon, nasa sa kanila kung magle-let go sila. Okay? Lalo na nga kung, yun nga, halimbawa, yung iba sa inyo, in a relationship, tapos, napafall pa sa iba, or, sabihin natin kayo mismo yung napafall sa someone na in a relationship na. Or, kung di man ganun ay someone na alam nila sa sarili nila na hindi nagsiseryoso. Babaero, lalakero. So, case to case basis. So, again, depende. Depende sa iba sa inyo kung ano bang gusto nilang gawin. Kung let go na ba o hindi pa. Depende nga sa nanonood. Sila magdedesisyon. Pero kung ako, sabihin natin wala to. Eh, di let go na lang. Ito ang toxic eh. Kaya lang may ano eh. It's up to you. So, depende nga sa nanonood. O anong decision nila. Anyways. Punta naman tayo dito sa last deck ko. Ano pang masasabi nito? Pero ayusin ko lang tong mga ginamit kong deck at magulo. Ayoko nang magulo. Ayoko makapag-isip. Ito. So, sa deck na to, babasahin ko na lang. Okay? Itong card na lalabas. Madali lang na maintindihin dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Maigli lang yung message dito. Kaya, literal na madali lang maintindihan. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi dito, you must be flexible. It's time to make new plans. Love yourself a little more. Enjoy life. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.